Ano po ang dapat gawin pag bagong bili pa lang po siya? Okay, so ang tinatanong niya is all about this tablet na hawak natin ngayon, no? So ito po yung ating Xiaomi Redmi Pad 2. Okay, so sige, bigyan ko kayo ng 3 simple things na ginagawa ko lagi after ko bumili ng bagong device. Okay, so una, syempre, i-check nyo kung kumpleto ba yung nasa box niya. Kung kasama ba yung mga accessories and everything, no? And then after that, i-check nyo rin kung working ba lahat ng features. Like for example, yung camera, yung mga speakers, and kung tumutunog ba lahat, as well as yung mic. Pagka nag-try kayo mag-record, kung nare-record niya ba yung boses nyo. Tapos yung charging, ayan, tinetest ko rin yan. So, pwede nyo isaksak yung charger na kasama, and then i-test nyo kung mafu-fully charge ba siya. After ma-fully charge, i-observe nyo na rin yung kanyang battery life, no? Kung nagtatagal ba yung kanyang battery based dun sa kanyang specifications. Okay, so after nyo ma-check lahat, the next naman na gagawin natin is lagyan natin siya ng protection. So, una niyong bibilin dapat, syempre, is screen protector, kagaya nitong tempered glass na gamit ko ngayon. And then, bilhin na rin kayo ng case, no, para mas maging protected talaga yung tablet or phone nyo. Especially pag wala siyang kasama na free dun sa kanyang box. And syempre, kasi pag mas inalagaan natin yung device natin, mas magtatagal din talaga sa atin yan. And then, third and last tip ko naman is, for example, marami naka-pre-install na mga applications dyan na hindi nyo naman magagamit, no? Pwede nyong i-uninstall or i-disable nyo para makabawas din yan sa internal memory ng tablet nyo or ng phone nyo, as well as dun sa RAM usage niya, para mas ma-optimize din yung device nyo. So anyway, kung di pa kayo familiar sa tablet na to, ito po yung ating Xiaomi Redmi Pad 2, and isa to sa mga budget-friendly tablets from Xiaomi Redmi. Na maganda dito, 11 inches na po yung kanyang screen size, so malaki na po yan. And then vivid din po yan, tapos vibrant pa yung mga colors na pinaproduce. So mag-enjoy po kayo muna dito. Apat na rin yung kanyang speakers na powered by Dolby Atmos. And so malakas na po yan, no? And maganda na rin yung sound niya. Tapos kung gumagamit pa kayo ng mga wired earphones, ayan, meron pa siyang port dyan. When it comes to camera quality naman and overall performance, I would say na good enough naman siya for the price, no? Kasi ito po is naka Helio G100 Ultra na. Snappy na rin po yung kanyang performance. And hindi naman siya malag kasi naka 90Hz na rin po yan. So kung naghahanap ka ng budget-friendly tablet na pang entertainment purposes and pang casual game, pang school or pang office, isa to sa mga marerecommend ko sa inyo. Yan, check nyo na lang po dyan sa Yellow Basket. Dyan ko nabili yun sa akin para same quality and legit store din yung mapagbilan nyo. Yun lang, sana nakatulong tong video. If you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more tech content.